3 taon siyang naging anino para magbayad ng utang na loob. Ngunit sa malamig na sahig ng bilihan ng alahas, habang buong lupit siyang niyuyurakan ng palalo niyang karibaltanging pagkasuklam at kawalang pakialam ang iginawad sa kanya ng sariling asawa. Doon, pinulot ni Brianna ang kanyang sarili, hinubad ang singsing at tumalikod sa laso ng pamilyang yon. Magsisimula na kaya ang kalbaryo ng mga taong dumurog sa kanyang kaluluwa. Huwag mong hawakan ang kwintas na yan. Ang dumi-dumi ng mga kamay mo, baka mahawa ang mga perlas sa baho mo. Ang boses ni Stella ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng marangyang jewelry store. Nanigas si Brianna sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kahon ng pelos na naglalaman ng kaisa-isang alaala ng yumaong ina ng kanyang biyenan. Nakatayo siya doon, suot ang isang kupas na blusa na may mantsa pa ng harina sa laylayan dahil galing siya sa kusina para ipagluto ang pamilya ni Gabriel. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng simpleng tsinelas ay tila naging banyaga sa malamig at makintab na sahig ng tindahan na tanging mga mayayaman lamang ang nakatutungtong. Tumingin si Stella sa mga security guard at tumawa ng mapakla. "Guard, paano nakapasok ang basurang ito rito? Hindi niyo ba alam na bawal ang mga pulubi rito?" "Look at her. She's so cheap. Baka magnanakaw yan na nagpapanggap na customer." Ramdam ni Brianna ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na siya ang asawa ni Gabriel Valderrama, ang may-ari ng gusaling kinatatayuan nila. Ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa sarili niyang pait. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na supot na naglalaman ng kanyang mga naipong barya mula sa pagtitipid sa sariling allowance sa loob ng 3 taon. Narito siya para ipaayos ang kwintas, para makuha ang loob ni Doña Carmen, para patunayan na karapat-dapat siyang maging bahagi ng pamilya. "Mrs. Stella, please! Hindi ako magnanakaw." Mahinang simula ni Brianna, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. "Ipinapaayos ko lang ang kwintas na ito para sa anniversary ni na Mommy at Daddy. It's a surprise." Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Stella bago nito biglang hinablot ang kahon ng alahas mula sa counter. Sa isang mabilis na pagkilos, sinadya nitong bitawan ng kahon. Nagkalat ang mga butil ng perlas sa malamig na sahig, bawat piraso ay tila sumasalamin sa durug-durug na dangal ni Brianna. Wala siyang narinig, kundi ang malulutong na tunog ng mga perlas na tumatama sa tila isang ritmo ng pagkawasak na tila humihiwa sa kanyang puso. "Oops, my bad," wika ni Stella habang nakangiti ng mapang-asar. "Pero sa tingin ko, mas bagay ang mga perlas na yan sa sahig kaysa sa leeg mo, Brianna. You don't belong here. You're just a charity case that Gabriel picked up from the gutters." Doon na bumigay ang tuhod ni Brianna. Lumuhod siya sa sahig hindi dahil sa pagsuko, kundi para pulutin ang mga butil ng perlas na itinuturing niyang pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagtulo nito. Sa bawat pagdampot niya sa malamig na perlas, nararamdaman niya ang hapdi ng bawat salitang ibinato sa kanya. "What is happening here?" Ang baritono at malamig na boses na yon ay nagpabagal sa tibok ng puso ni Brianna. Si Gabriel. Dumating ang kanyang asawa, ang kanyang sandigan, ang lalaking pinag-alayan niya ng 3 taon ng pananahimik at pagtitiis. Agad na nagbago ang anyo ni Stella. Ang kaninang mukha ng isang demonyo ay biglang naging mukha ng isang anghel na nag-aalala. "Oh, Gab, mabuti. At dumating ka. I was just trying to stop Brianna from making a scene." Kinuha niya ang kwintas ni Tita Carmen nang walang paalam at dinala rito. I think she's trying to sell it." Nakakahiya, Gab. Maraming tao ang nakakakita. Tumingin si Gabriel kay Brianna na nakaluhod pa rin sa sahig, marumi ang mga kamay at namumula ang mga mata. Ang tingin ng kanyang asawa ay walang bahid ng pagmamahal o pag-aalala. Tanging pagkadismaya at matinding kahihiyan ang mababanaag
sa mga matang dati ay hinahangaan niya. Brianna, ang tawag ni Gabriel sa kanyang pangalan ay parang isang hatol ng kamatayan. Ano bang ginagawa mo rito? Look at you. You look like a mess. Sinabi ko na sa'yo kung kailangan mo ng pera, humingi ka sa akin. Huwag mong idadamay ang mga gamit ni Mommy. Gabriel, hindi ganoon ang nangyari. Pilit na paliwanag ni Brianna ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa sakit. Ipinapaayos ko ito. Galing ako sa kusina kaya ganito ang suot ko. Ginawa ko ito para sa inyo. Ngunit umiling lang si Gabriel, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Enough, stop embarrassing me in front of my employees and Stella. Umuwi ka na, Brianna. Now. Parang huminto ang mundo ni Brianna sa sandaling iyon. Ang mga salita ni Gabriel ay mas masakit pa kaysa sa pangungutya ni Stella. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang malamig na pakikitungo ng kanyang biyenan, ang pang-aapi ng mga katulong, at ang pagiging anino sa sarili niyang pamamahay dahil akala niya sa dulo ng lahat kakampi niya ang kanyang asawa. Ngunit doon sa gitna ng nagniningning na mga alahas at mapanghusgang mga mata, naramdaman niya ang tunay na lamig. Ang lamig ng pusong hindi kailanman naging kanya. Tumayo si Brianna ng dahan-dahan. Ang kanyang panginginig ay huminto pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Gabriel ng diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Binuksan niya ang kanyang palad at inilagay ang lahat ng nakolektang perlas sa kamay ni Gabriel. Kasama ng mga perlas na yon, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong nagmistulang tanikala sa kanyang kaluluwa sa loob ng mahabang panahon. Inilagay niya ang singsing sa ibabaw ng mga perlas sa palad ni Gabriel. 3 taon, Gabriel. Simula niya ang boses ay kalmado na, ngunit bawat salita ay tila may kasamang dugo. 3 taon akong naging asawa mo, pero kahit isang segundo hindi mo ako nakita. Ibayad mo ito sa utang na loob ng pamilya ko. Mula sa araw na ito, malaya ka na. At malaya na rin ako. Hindi na hinintay ni Brianna ang sagot ni Gabriel. Tumalikod siya at naglakad palabas ng tindahan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Paglabas niya sa pintuang bubog, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit hindi siya tumakbo. Hinayaan niyang hugasan ng tubig ulan ang alikabok sa kanyang damit at ang dumi ng kahihiyang ipinalamon sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, at mag-isa-isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng ulan sa semento. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang pagiging anino bago niya tuluyang makalimutan ang sarili niyang liwanag. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagpatuloy sa paghugas ng kalsada, inaanod ang huling bakas ng presensya ni Brianna. Tumayo si Gabriel sa bungad ng tindahan, pinagmamasdan ang bawat pagdaan ng mga sasakyan na nag-iiwan ng mahahabang guhit ng tubig sa semento. Wala siyang nakitang aksidente, tanging ang ordinaryong gulo ng trapiko sa Maynila sa ilalim ng sama ng panahon. Ngunit sa pagkawala ng figura ng kanyang asawa sa gitna ng unos, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib, isang lamig na hindi nagmula sa hangin kundi sa sarili niyang pag-aalinlangan na pilit niyang isinasantabi. Pagdating niya sa mansyon ng mga Valderrama, sinalubong siya ng isang hindi pamilyar na kadiliman at katahimikan. Sa loob ng 3 taon, nakasanayan na niyang may nakabukas na mainit na ilaw sa pasilyo at may nakahaing hapunan na naghihintay sa mahabang mesa. Ngayon, ang malawak na bulwagan ay mistulang isang malaking at walang buhay na museo. Walang amoy ng bagong lutong sabaw na palaging sumasalubong sa kanyang pagod. Walang marahang mga yabag na lumalapit upang kunin ang kanyang coat. Mula sa itaas ng grandiosong hagdanan, bumaba si Doña Carmen. Suot ng matanda ang kanyang eleganteng bata de banyo at may hawak na mamahaling kopita o alak.
Ang mukha nito ay kakikitaan ng matinding pagkairita, ngunit may halong kaginhawaan. Mabuti naman at naisipan na ring umalis ng hampas lupang iyon. Nakahinga na rin ako ng maluwag. She has no hiyagab. Akalain mo, ninakaw pa ang vintage pearls ko para lang may maipagmalaking pera. She is really desperate. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ina, tila may isang pinong karayom na walang awang tumutusok sa baga ni Gabriel. Ang imahe ni Brianna na nakaluhod sa malamig na sahig at tahimik na pinupulot ang mga perlas ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Wala siyang isinagot sa kanyang ina. Nilampasan lamang niya ito patungo sa kanilang silid-tulugan nang walang imik. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakabukas na pinto ng walk-in closet ni Brianna. Wala na ang mga pamilyar na lumang blusa at simpleng pantalon nito na palagi nitong isinusuot kahit pagaano karami ang pera nila. Ang naiwan lamang ay ang mga nagkikinangang mamahaling damit, mga sapatos at mga bag na ipinabili niya rito para sa mga formal na okasyon, mga bagay na kailanman ay hindi nito ginusto at sinuot lamang noon upang protektahan ang kanyang imahe sa mga business partners niya. Tumayo si Gabriel sa gitna ng silid, parang isang estranghero sa sarili niyang kwarto. Itinaas niya ang kanyang kamay upang luwagan ang kanyang kurbata, isang automatiko at simpleng gawain na palaging inaako ni Brianna sa tuwing siya ay umuwi ng pagod. Ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay dumampi lamang sa hangin. Walang mainit at magaspang na kamay na umaasikaso sa kanya. Walang malambing na boses na nagtatanong kung naging maayos ba ang kanyang araw. Ang kawalan na yon ay sumampal sa kanyang kamalayan nang mas matindi pa sa anumang galit. Napadako ang kanyang paningin sa maliit na mesa ng vanity na madalas upuan ni Brianna. May isang puting sobrang maayos na nakapatong doon at sa ilalim nito ay isang makapal na kwaderno. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang dokumento. Isa itong papeles ng annulment buo at malinaw na ang pirma ni Brianna. Sa ibaba, naghihintay na lamang sa kanyang pangalan. Katabi nito ay ang kwadernong naglalaman ng lahat ng listahan ng gastusin sa bahay sa loob ng 3 taon. Bawat sentimo, bawat bayarin sa kuryente, bawat budget sa palengke ay nakatala ng maayos gamit ang maayos na sulat kamay nito. Pinatunayan lamang ng mga pahinang ito na hindi kailanman kumuha si Brianna ng kahit isang kusing mula sa yaman ng mga balderrama para sa sarili nitong luho. Habang inililipat niya ang mga pahina, napansin niya ang isang punit sa pinakahuling bahagi ng kwaderno. May isang pahina ang sadyang tinanggal at ang tanging natitira ay ang bakas ng mariing diin ng tinta ng isang panulat na bumaon sa kabilang pahina. Tila may isang mahalagang mensahe, isang huling hinaing o isang lihim na ayaw na nitong ipaalam pa sa kanya. Ang matalim na pag-ilaw at sunod-sunod na paggalaw ng kanyang telepono sa ibabaw ng kama ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumatawag ang kanilang punong mayordoma. Sinagot niya ito nang walang gana ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa pirma ng kanyang asawa sa papeles. Sir Gabriel, ang tinig ng mayordoma, ay nanginginig sa matinding pag-aalala at takot. Tumawag po ang isang ospital mula sa probinsya. May isang malaking aksidente raw po ng bus sa highway kanina at nasa listahan po ng mga isinugod sa emergency room ang pangalan ni Ma'am Brianna. Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel, tila pinigilan ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang papel ng annulment na hawak niya ay marahang nilipad at tuluyang bumagsak sa sahig dahil sa hanging nagmumula sa nakabukas na bintana kasabay ng walang awang pagguho ng kanyang sariling mundo. Ang marahas na paggasgas ng gulong ng sasakyan ni Gabriel sa semento ay sumabay sa matinding pagkabalisa na tila pumupulupot sa kanyang leeg. Wala siyang pakialam sa mga panuntunan sa kalsada habang tinatahak ang madilim na highway patungo sa probinsya. Sa buong buhay niya,
Sanay siyang kontrolin ang lahat ng bagay, mga kumpanya, mga empleyado, at maging ang sarili niyang emosyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo at ang paninikip ng kanyang dibdib ay nagpatunay na unti-unti nang nadudurog ang kanyang perpektong mundo. Ang takot na tuluyang mawala sa kanya si Brianna ay isang bagong uri ng sakit na ngayon lamang niya naramdaman. Pagdating niya sa maputlang pasilyo ng ospital, halos madapa siya sa pagmamadali patungo sa emergency desk. Hiningal siyang nagtanong sa nurse na naka-duty ang kanyang boses ay nanginginig sa kabila ng pagtatangkang maging matatag. Subalit nang iabot sa kanya ang identification card ng pasyenteng na aksidente, isang mahabang paghinga ang nakawala sa kanyang mga labi. Brianna Santos, hindi Brianna Valderrama. Ibang babae ito na nagkataong may kaparehong pangalan. Napasandal si Gabriel sa malamig na pader ng ospital, ipinikit ang kanyang mga mata habang pinapakalma ang sariling sistema. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang pag-asang iyon ay pansamantala lamang sapagkat hindi pa rin niya alam kung nasaan ang tunay niyang asawa at kung buhay pa ba ito matapos lumusong sa malakas na ulan kagabi. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng opisina ni Gabriel sa Valderrama Tower ay kasing bigat ng tingga. Nakaupo lamang siya sa kanyang swivel chair, nakatingin sa kawalan habang ang kanyang tasa ng kape ay matagal nang nanlamig. Pumasok ang kanyang sekretarya, maingat ang bawat galaw, at naglapag ng isang gusot na brown envelope sa kanyang mesa. Ayon dito, ibinigay ito ng isang matandang alahero mula sa tindahang pinuntahan nila kahapon at mahigpit ang bilin na sa mismong asawa lamang ni Brianna ito maaaring iabot. Kumunot ang noo ni Gabriel habang dahan-dahang binubuksan ng sobre. Ang una niyang inilabas ay isang resibo na nilumana ng panahon nakapangalan kay Brianna. Nakasulat doon ang halagang eksaktong tumutugma sa mga naipong barya at maliit na allowance nito na nakalista sa naiwang kwaderno. Sa ilalim ng resibo ay may isang maikling deskripsyon mula sa gumawa, pagkukumpuni ni ng antigong kwintas na perlas espesyal na regalo para sa anibersaryo ni Doña Carmen. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig habang hawak ang maliit na piraso ng papel. Hindi nagnakaw si Brianna. Ginugol ng kanyang asawa ang lahat ng naiwang pera nito at pumunta sa tindahang iyon hindi upang ipahiya ang pamilya, kundi upang gumawa ng paraan na mapabuti ang relasyon nito sa kanyang ina. At kapalit ng lahat ng iyon, hinayaan niya itong yurakan sa harap ng maraming tao. May isa pang bagay sa loob ng sobre, isang maliit na flash drive. Mabilis itong isinaksak ni Gabriel sa kanyang laptop. Ang video file na lumabas ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa sulok ng tindahan na hindi sakop ng main security system. Walang boses ang lumalabas sa video, ngunit sapat na ang mga imahe upang saksakin ang kanyang budhi ng paulit-ulit. Pinanood ni Gabriel kung paano pumasok si Brianna, na nakayuko maingat na hawak ang kahon ng alahas na parang isang mamahaling kayamanan. Nakita niya ang paglapit ni Stella, ang matalim na kumpas ng mga kamay nito, at ang mapang-aping pagtawa ng mga empleyado. Nakita niya kung paano sinadya ni Stella na hablutin ang kahon at ihagis iyon sa sahig, dahilan upang magkalat ang mga perlas. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang reaksyon ni Brianna. Lumuhod ito, dahan-dahang pinupulot ang mga butil, habang pinipigilan ang sariling mga luha. Ang mga balikat ay nahuhulog sa matinding pagkatalo. Tapos ay nakita niya ang sarili niya na pumasok sa frame. Pinagmasdan ni Gabriel ang sarili niyang mukha sa screen, malamig, galit at walang pakialam. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanya ay ang pagbabago sa mga mata ni Brianna. Nang makita siya nito, may dumaang sinag ng pag-asa sa mukha ng kanyang asawa. Inasahan nitong ipagtatanggol niya ito. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig upang paalisin ito, nang walang pagsisiyasat nakita niya kung paano tuluyang namatay ang liwanag sa mga mata ni Brianna. Ang pag-asang iyon ay naging purong kawalan,
isang pagkawasak na siya mismo ang may gawa. Hindi na kinaya ni Gabriel. Isang matinding kirot ang umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang hinampas ang sariling pisngi, hindi alintana ang pamumula nito. Sinira niya ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo sa mundong puno ng pagkukunwari. Tinitigan niya ang screen kung saan nakahinto ang mukha ni Brianna na umiiyak ng walang tunog. Dahan-dahan itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Pinadaan ang nanginginig na mga daliri sa malamig na salamin ng monitor. Tila ba maaabot niya ang pisngi ng kanyang asawa upang punasan ang mga luha nito. Kasabay ng paghawak niyang yon, isang mainit na patak ng luha mula sa sarili niyang mga mata ang bumagsak sa ibabaw ng screen, dahan-dahang dumaloy sa pixelated na mukha ni Brianna. Isa siyang taong nagtago sa likod ng mamahaling suit. Inabot niya ang telepono at mabilis na tinawagan ang pinakamagaling na pribadong imbestigador na kilala niya. Kailangan mong hanapin ang asawa ko. Kahit saang sulok ng Pilipinas, kahit magkano ang abutin dalhin mo sa akin ang bawat impormasyon kung nasaan siya ngayon. Pagkababa niya ng tawag, napansin niya ang patuloy na pag-ilaw ng lumang cellphone ni Brianna na naiwan nito sa bahay at dinala niya sa opisina. May isang hindi nakarehistrong numero na kanina pa tumatawag. Bago pa man niya maisip kung sasagutin ba niya ito upang alamin kung sino ang patuloy na naghahanap sa kanyang asawa, isang panibagong sagabal ang dumating. 3 matatalas at nakakairitang lapat ng mga kuko sa salamin ng pintuan ng kanyang opisina ang kumuha ng kanyang atensyon. Bumukas iyon at iniluwa ang isang pamilyar na figura. Si Stella, suot ang isang hapit na pulang bestida, ay may dalang 2 mamahaling kape at may nakapaskil na matamis, ngunit mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Gab, ang tinig ni Stella ay puno ng artipisyal na lambing. I booked a dinner for us tonight. To celebrate your freedom, mabuti na lang at nawala na ang pabigat na yon sa buhay mo. Pumasok si Stella sa loob ng opisina na tila ba siya na ang bagong reyna ng tureng iyon. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay nag-iiwan ng matitigas na tunog sa makintab na sahig, isang palatandaan ng kanyang pagmamataas at akalang tagumpay. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa hangin, isang matamis, ngunit nakakasulasok na samyo na tila sumasakal sa katahimikang pilit na pinanghahawakan ni Gabriel. Inilapag niya ang 2 tasa ng kape sa mesa. Ang mainit na usok nito ay pumailan lang sa gitna nilang dalawa. Gab, you look exhausted. Inumin mo muna ito, wika ni Stella habang ang kanyang mga kamay ay gumagapang patungo sa balikat ni Gabriel. I told you it's for the best. Ngayong wala na ang babaeng yon, we can finally focus on the branding of the company. Hindi na tayo kailangang mahiya sa mga partners natin dahil sa hitsura ng asawa mo. It's time for a new beginning, don't you think? Nanatiling estatwa si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Stella ay tila nagbubuhos ng kumukulong mantika sa kanyang naglalagablab na galit. Ang new beginning na sinasabi nito ay isang mundong selyado ng kasinungalingan at kawalang puso. Dahan-dahan, iniurong ni Gabriel ang kanyang upuan at hinarap ang babaeng matagal na niyang itinuring na kaibigan at katuwang sa negosyo. Isang bagong simula, Stella. Ang boses ni Gabriel ay mababa, halos pabulong, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na handang lumamon. Sa tingin mo ba, ang pagpahiya sa asawa ko sa harap ng maraming tao ay bahagi ng pagprotekta sa akin? Ang sadyang paghulog sa mga perlas na pinaghirapan niyang ipunin para lang sa pamilya ko? Iyon ba ang tinatawag mong class? Bahagyang napaatras si Stella, ang kanyang ngiti ay unti-unting naging isang pilit na balat kayo. Gab, what are you talking about? She was the one who stole those pearls. I was just... Hindi na tinapos ni Gabriel ang sasabihin nito. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, iniharap niya ang kanyang laptop monitor kay Stella.
Ang video anini, na kanina pa nakapos ay muling gumalaw. Doon sa harap ng kanilang mga mata ay muling naglaro ang eksena ng kalupitan. Ang mukha ni Stella sa screen ay puno ng pagkasuklam habang hinahablot ang kahon mula kay Brianna. Ang bawat pag-atras ni Brianna, ang bawat pangungutya ng mga tao, at ang pinakamahalaga, ang walang pusong pagngisi ni Stella habang nakaluhod si Brianna sa sahig, lahat ay malinaw na nakatala. Ang mukha ni Stella ay mabilis na nawalan ng kulay, naging kasing putla ng isang papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na naghahanap ng mga salitang maisasagot. Gab, wait, I can explain. Ginawa ko lang yon dahil nakakahiya ang hitsura niya sa store. She looked like a maid. Inisip ko lang ang reputasyon mo. Reputasyon. Tumayo si Gabriel, ang kanyang matatangkad na anino ay tuluyang lumamon sa liwanag ng silid. You didn't protect my reputation, Stella. You destroyed the only person who truly loved me without asking for anything in return. Ginamit mo ang tiwala ko para saktan ang asawa ko. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para maging isang halimaw. Gab, please. We've been together for years sa trabahong ito. You can't just fire me over a girl like her. Sigaw ni Stella, ang kanyang pagkukunwari ay napalitan na ng desperasyon. Hindi ka lang tinatanggal sa trabaho, Stella. Ang boses ni Gabriel ay naging kasing lamig ng yelo. Lahat ng shares mo sa kumpanyang ito ay sasailalim sa investigasyon dahil sa mga anomalya sa advertising budget na nadiskubre ko kanina lang. At tungkol sa dinner na sinasabi mo, ang tanging lugar na pupuntahan mo ngayon ay labas ng gusaling ito. Inabot ni Gabriel ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ng security. Ilabas niyo si Stella sa toring ito. Ngayon din. At siguraduhin niyo na hinding-hindi na siya muling makakatapak sa anumang pag-aari ng mga Valderrama. Pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme at hinawakan si Stella sa magkabilang braso. Ang sigaw at pagmamakaawa ni Stella ay tila hangin lamang na dumadaan sa pandinig ni Gabriel. Pinanood niya ang pagkaladkad dito, palabas ang bawat tunog ng sapatos nito na papalayo ay tila isang paglilinis sa kanyang paligid. Nang tuluyang sumara ang pinto, tiningnan ni Gabriel ang dalawang tasa ng kape na hindi man lang nabawasan ng laman. Dinampot niya ang mga ito at sa isang dahan-dahang pagkilos, inihulog niya ang mga ito sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Ang pagtapon ng mainit na likido sa plastik na lalagyan ay tila isang simbolo ng pagtatapon sa lahat ng lason na hinayaan niyang manatili sa kanyang buhay. Napaupo si Gabriel at hinilot ang kanyang sentido. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan. Ang bawat sulok ng kanyang opisina ay nagpapaalala sa kanya kay Brianna, ang mga bulaklak na dati ay palaging sariwa sa kanyang florera, ang kaayusan ng kanyang mga papeles, lahat ng mga bagay na binaliwala niya dahil akala niya ay naroon lang ang mga ito habang buhay. Sa gitna ng kanyang pagninilay, muling bumukas ang pinto ng marahas. Hindi ito security. Ang kanyang assistant ay pumasok na ang mukha ay puno ng matinding takot. Ang mga mata ay nanlalaki habang pilit na humihinga ng malalim. Sir, si Doña Carmen po ya. Ang boses nito ay nanginginig, tila may malaking nakabara sa lalamunan. Hinimatay po ang mami niyo sa gitna ng pakikipag-usap sa mga board members. Isinugod po siya sa ICU ngayon lang, sabi ng doktor. Ang kanyang puso ay hindi na nakayanan ang sobrang stress. Nabitawan ni Gabriel ang pluma na hawak niya. Ang balitang yon ay tila isang huling dagok na tumama sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang kanyang ina, ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ay nahaharap din sa panganib sa mismong sandaling wala si Brianna sa tabi niya, ang tanging taong marunong mag-alaga at magpaamo sa matigas na puso ng kanyang ina. Tumayo si Gabriel, ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang bulak. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, isang nakakasakal na katotohanan ang bumalatay sa kanyang isipan. Ang lahat ng kayamanan at kapangyarihang ipinagmalaki niya ay tila walang silbi sa gitna ng mga mahal sa buhay na isa-isang nawawala
sa kanyang mga kamay. Nasaan si Brianna kapag kailangan siya ng pamilyang ito? At higit sa lahat, mapapatawad pa ba niya ang sarili niya kung huli na ang lahat para sa kanilang lahat? Ang maputlang puti ng mga pader sa loob ng intensive care unit ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita ng kawalan ng kulay sa buhay ni Doña Carmen. Doon sa gitna ng mga aparatong naglalabas ng regular at malamig na ritmo ng pagtibok ng puso, ang dating makapangyarihan at mapagmataas na ginang ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaaring liparin ng hangin. Wala ang mga nagkikinangang alahas, wala ang mga mamahaling terno, at higit sa lahat, wala ang mga kaibigang madalas niyang kalaro ng mahjong at kasama sa mga mararangyang pagtitipon. Sa labas ng silid, nakatayo si Gabriel habang pinagmamasdan ang kanyang ina sa kabila ng salamin. Ang kanyang mga balikat ay nahuhulog sa matinding pagod at ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim na paligid dahil sa kawalan ng tulog. Sa loob ng 2 araw, nasaksihan niya ang tunay na mukha ng mundong kinabibilangan nila. Ang mga taong itinuring ng kanyang ina na malapit na kaibigan ay nagpadala lamang ng mga bulaklak at maikling mensahe ng pakikiramay, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na dumaan upang damayan sila. Ang hiya na palaging iniingatan ng kanyang ina ay tila naging isang pader na naglayo sa kanila sa tunay na malasakit ng kapwa. Nang magising si Doña Carmen, ang una niyang hinanap ay hindi ang kanyang mga gamit, kundi ang isang pamilyar na lasa. Gabriel, mahinang tawag niya, ang boses ay paos at halos hindi marinig. Gusto ko ng sabaw. Yung mainit, yung luto ni Brianna. Inutusan ni Gabriel ang pinakamagaling na tagapagluto sa kanilang mansyon na gumawa ng paboritong sinigang ng kanyang ina. Ngunit nang isubo ni Doña Carmen ang unang kutsara, agad itong tumanggi. Hindi ito ang lasang hinahanap ko. Umiiyak na wika ng matanda. Ang sabaw na ito ay lasang bakal at asin. Ang luto ni Brianna, may init ng pagmamahal. Bakit ko siya itinaboy? Doon sa harap ng kanyang anak ay tuluyang bumagsak ang maskara ng katatagan ni Doña Carmen. Isang gabi, habang hindi makatulog, ipinakuha niya kay Gabriel ang isang lumang apron na naiwan ni Brianna sa sulok ng kusina. Hinawakan ng matanda ang magaspang na tela, inilapit sa kanyang mukha at doon ay humagulgol siya ng walang patid. Amoy pa rin ng tela, ang pamilyar na samyo ng luya at bawang, ang amoy ng pagsisilbing ginawa ni Brianna sa loob ng 3 taon nang walang hinihinging kapalit. Ang bawat tahi ng apron na yon ay paalala ng bawat pagkakataong inalipusta niya ang kanyang menugang, ngunit ito pa rin ang tanging nagalaga sa kanya ng buong tapat. Sa kabilang dako, ang hustisya ay unti-unti nang sumusunggab kay Stella. Habang nasa ospital si Gabriel, natanggap niya ang ulat na tuluyan nang bumagsak ang reputasyon ng dalaga. Dahil sa kasong isinampa ni Gabriel, walang kumpanya ang gustong tumanggap sa kanya. Ang kanyang mga ari-arian ay isa-isang na-sequester dahil sa mga utang at anomalya. Isang hapon, habang palabas si Gabriel ng opisina ng kanyang abogado, hinarang siya ni Stella. Ang dating magarbo at mapagmataas na babae ay gusot-gusot na ang damit ng buhok ay hindi naayos at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Gab, please bawiin mo ang kaso. Nagkamali ako, alam ko. Pero huwag mo naman akong gawing ganito. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Sigaw ni Stella habang sinusubukang lumuhod sa paanan ni Gabriel. Tumingin si Gabriel sa kanya nang walang anumang emosyon. Walang galit, walang puot, tanging isang malalim na pagkasuklam. Ang pinagsamahan natin ay tinapos mo sa sandaling pinaluhod mo ang asawa ko sa sahig ng jewelry store na yon, Stella. Doon mo rin itinapon ang huling pagkakataon mong maging tao. Hindi na lumingon si Gabriel habang naglalakad palayo. Iniwan ang mga hikbi ng pagsisisi ni Stella
na tila ba isang hangin na walang patutunguhan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, dumating ang isang mensahe sa telepono ni Gabriel mula sa kanyang kinuha na pribadong investigador. Isang litrato ang kalakip nito. Nang buksan ni Gabriel ang imahe, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa litrato makikita si Brianna sa isang maliit na pamilihan, sa isang malayo at payapang probinsya. Hindi siya suot ng mga mamahaling damit. Simple lamang ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang mukha ay may taglay na ningning na hindi kailanman nakita ni Gabriel sa loob ng kanilang mansyon. Nakangiti si Brianna, isang nangiti na abot hanggang mga mata, habang may kausap na isang lalaking may simpleng pangangatawan na tila ba katuwang niya sa pagbubuhat ng mga gamit. Isang matinding selos ang humaplos sa puso ni Gabriel, ngunit agad itong napalitan ng isang malalim na pangungulila. Napagtanto niya na sa loob ng 3 taon, siya ang asawa, ngunit mas kilala pa ng estrangherong nasa litrato ang saya sa mukha ni Brianna kaysa sa kanya. Ang nangiting iyon ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa asawa. Hindi na nag-atubili si Gabriel. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ayusin ang mga gamit. Hindi siya nagpasama sa driver, hindi siya nagdala ng bodyguard. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan, pinalipad ang makina sa gitna ng katahimikan ng gabi, at tinahak ang mahabang daan patungo sa probinsyang kinalalagyan ng kanyang asawa. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting naglalaho sa kanyang side mirror, isang panata ang binuo ni Gabriel sa kanyang isipan. Handa siyang iwan ang lahat ng kayamanan, handa siyang lumuhod sa putikan, at handa siyang harapin ang anumang galit ni Brianna. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang patutunguhan, isang nakakabahalang tanong ang tila sumasabay sa ihip ng hangin. Mapapatawad pa ba siya ng isang pusong tinuruan niyang maging bato o huli na ang lahat upang mahanap ang daan pabalik sa pag-ibig na kanyang sinayang? Ang samyo ng bagong lutong pandesal at mainit na asukal ay humahalo sa sariwang hangin ng madaling araw, isang halimuyak na malayo sa malamig at amoy bakal na paligid ng lungsod. Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na tiyangge sa dulo ng bayan, makikita si Brianna na abala sa pagmamasa ng harina. Wala siyang suot na anumang mamahaling hiyas at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kolorete, ngunit ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata ay mas maningning pa sa anumang diamante. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay sa malambot na masa ay tila isang ritual ng pagpapalaya, isang paraan upang burahin ang bawat sakit na nakaukit sa kanyang mga palad. Bri, ako na ang magbubuhat niyan. Masyadong mabigat ang sako ng harina para sa'yo. Wika ni Manny, ang kababata ni Brianna, na may malapad na ngiti at mga matang puno ng katapatan. Dinala nito ang sako sa likod ng kusina nang walang kahirap-hirap. Ngumiti si Brianna, isang nangiting hindi pilit at hindi kailangang itago sa likod ng hiya. Salamat, Manny. Malaking tulong ka talaga rito sa shop. Kung wala ka, baka kanina pa ako sumuko sa bigat ng mga gawain. You know, I'll always be here for you, Bri. Simula bata pa tayo, alam mo namang hindi kita pababayaan. Tugon ni Manny habang pinapagpagan ng puting pulbos sa kanyang braso. Masaya akong makita kang ganyan. You look so much better now. Parang nabuhay ulit ang dating Brianna na kilala ko. Naupo si Brianna sa isang maliit na bangko at pinanood ang mga huling anino ng gabi na unti-unting nilalamon ng bukang liwayway. Sa loob ng ilang linggong pamamalagi niya rito, natutunan niyang muling mahalin ang sarili. Ang bawat barya na kinikita niya mula sa pagtitinda ng tinapay ay may dalang dangal na hindi kayang bayaran ng bilyong yaman ng mga Valderrama. Dito siya ay hindi isang anino o isang pabigat. Siya ay si Brianna, isang babaeng may pangarap, may kakayahan, at higit sa lahat, may sariling tinig. Habang lumalalim ang hapon, ang kalangitan ay unti-unting nagbago, ang kulay naging madilim at tila nagbabanta ng isang malakas na buhos. Ang bawat butil ng tubig mula sa itaas ay nagsimulang humalik sa bubungang yero
lumilikha ng isang payapang ritmo na tila idinuduya ng buong bayan sa isang malamig na yakap. Tumayo si Brianna upang isara ang mga bintana ng kanyang tiyangge, pinagmamasdan ng mga tao sa labas na nagmamadaling sumilong. Sa gitna ng malabong paningin, dahil sa ulan, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Ang sasakyang yon ay tila isang malaking sugat sa gitna ng payapang tanawin ng probinsya, masyadong magarbo, masyadong pamilyar. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaki ang bumaba. Wala itong dalang payong hinayaang basain ng langit, ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay nakadikit na sa kanyang katawan. Nanigas si Brianna. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang figurang naglalakad patungo sa kanyang bintana. Si Gabriel. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamatinding pighati ay nakatayo ngayon sa labas basang-basa at may mga matang tila nagsusumamo sa gitna ng unos. Tumigil si Gabriel sa tapat ng salaming bintana. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga daliri sa malamig na salamin sa mismong tapat kung nasaan ang mukha ni Brianna. Ang ulan na dumadaloy sa salamin ay tila mga luha na nagdurugtong sa kanilang dalawa, ngunit ang pader na yon ay tila naging isang dambuhalang hangganan na hindi na kayang tawirin. Nakita ni Brianna ang panga ni Gabriel na gumagalaw, tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Ang matikas na Gabriel na kilala niya ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking durughapo at tila nawawala sa sarili niyang buhay. Sa isang saglit naramdaman ni Brianna ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong buksan ng pinto at patuyuin ang basang katawan ng asawa. Ngunit mabilis na nagbalik sa kanyang isipan ang eksena sa jewelry store, ang mga perlas sa sahig, ang malamig na tingin ni Gabriel, ang pakiramdam ng pagiging basura sa harap ng lahat. Huminga ng malalim si Brianna, ang kanyang mga mata ay naging matatag sa gitna ng panlalabo dahil sa emosyon. Sa halip na buksan ng kandado, dahan-dahang inabot ni Brianna ang makapal na tabing ng bintana. Sa isang mabilis, ngunit maingat na pagkilos, sinarado niya ang kurtina, tuluyang tinakpan ang paningin ni Gabriel sa loob ng kanyang bagong mundo. Ang huling nakita ni Gabriel, bago ang ganap na kadiliman, ay ang mga mata ni Brianna na wala ng bahid ng galit kundi isang malalim at nakakatakot na kawalan ng pakialam. Naiwan si Gabriel sa labas nakatayo sa ilalim ng malupit na buhos ng ulan, habang ang bawat patak ng tubig ay tila nagpapaalala sa kanya na ang pintong sinarado ni Brianna ay hindi lamang isang bintana, kundi ang huling pagkakataon niyang mahanap ang kapatawaran sa pusong siya mismo ang bumasag. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubungang yero ay tila isang malupit na paalala kay Gabriel ng bawat pagkakataong binaliwala niya ang presensya ni Brianna sa kanyang buhay. Nakatayo pa rin siya sa labas ng nakasaradong bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa gilid habang ang tubig ay walang awang dumadaloy mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga mata. Ang telon na dahan-dahang hinila ni Brianna kanina ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa dalawang mundong hindi na yata muling magtatagpo. Sa gitna ng dilim at lamig, napagtanto ni Gabriel na ang kanyang yaman at kapangyarihan ay walang halaga sa harap ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang sariling kalayaan. Sa halip na bumalik sa kanyang marangyang sasakyan at tumakas pabalik sa lungsod, naglakad si Gabriel patungo sa isang maliit at lumang paupahan na matatagpuan lamang sa tapat ng tiyangge ni Brianna. Ang silid na nakuha niya ay maliit, may amoy ng lumang kahoy at alikabok, at ang kama ay matigas isang kabaligtaran ng kanyang malambot na higaan sa maynya. Ngunit sa gabing iyon, hindi ang discomfort ng silid ang nagpuyat sa kanya, kundi ang bawat buntong hininga na kumakawala sa kanyang dibdib habang nakatingin sa tapat
kung nasaan ang natutulog na anino ng kanyang asawa. Kinabukasan ng pagsikat ng araw ay nagdala ng bagong pag-asa at panibagong pasakit. Maagang nagbukas si Brianna ng kanyang tindahan. Ang halimuyak ng sariwang tinapay ay muling namayani sa hangin. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang makita niya ang isang figura sa labas ng kanyang pinto. Hindi na ito ang matikas na Gabriel na nakasuot ng suit. Ngayon, ang kanyang asawa ay nakasimpleng kamiseta lamang, nakatupi ang mga manggas at may hawak na walis at timba. Nagsimulang maglinis si Gabriel sa harapan ng tiangge ni Brianna. Wala siyang pakialam kung pagtinginan siya ng mga kapitbahay o kung madumihan ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat lamang ang hinahawakan. Sa bawat kumpas ng walis sa semento, tila sinusubukan niyang walisin ang bawat kasalanang nagawa niya. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Ang boses ni Brianna ay malamig walang emosyon habang inilalapag ang isang tray ng mainit na pandesal sa counter. I told you hindi mo lugar ito. Hindi ka nababagay sa ganitong buhay. Tumigil si Gabriel at tumingin kay Brianna. Ang kanyang mga mata ay tila isang bukas na aklat ng pagsisisi. Hindi na mahalaga kung saan ako nababagay, Bri. Ang mahalaga ay kung nasaan ka. Kung kailangan kong maglinis ng kalsada araw-araw para lang makita ang anino mo, gagawin ko. Lumabas si Manny mula sa loob ng kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatanggol habang tumatayo sa tabi ni Brianna. Sir, baka nakakalimutan niyo si Brianna na ang nagsabi na ayaw kanyang makita. Huwag mo na siyang guluhin. Masaya na siya rito. Hinarap ni Gabriel si Manny hindi nang may galit o yabang, kundi nang may mapagkumbabang determinasyon. Salamat sa pag-aalaga sa kanya habang wala ako, Manny. Pero asawa ko pa rin siya at hanggat hindi ko na ibibigay sa kanya ang paliwanag at pagmamahal na ipinagkait ko noon, hindi ako aalis. Nagpatuloy ang mga araw na tila isang mabagal na sayaw ng pag-iwas at pagpapakita. Sa tuwing may darating na mabigat na sako ng harina agad, itong bubuhatin ni Gabriel kahit na ang kanyang mga balikat ay hindi sanay sa ganoong bigat. Sa tuwing uulan, sisiguraduhin niyang maayos ang daluyan ng tubig sa harap ng tiangge ni Brianna upang hindi ito bahain. Ginawa niya ang lahat ng trabahong pambahay na dati ay si Brianna ang gumagawa para sa kanya nang walang reklamo, nang walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang nag-aayos si Brianna ng mga paninda, napansin niya ang mga palad ni Gabriel. Ang mga ito ay puno na ng paltos at gasgas ang balat ay namumula dahil sa init ng araw at bigat ng mga gawain. Isang pamilyar na kurot ang naramdaman ni Brianna sa kanyang puso. Naalala niya ang sarili niyang mga kamay noong nagsisilbi pa siya sa mansyon, mga kamay na hindi kailanman hinawakan ni Gabriel nang may pasasalamat. Umuwi ka na, Gabriel. You're just making things harder for yourself. Mahinang wika ni Brianna habang nakatingin sa malayo, pilit itinatago ang panlalabo ng kanyang mga mata. Lumapit si Gabriel ng bahagya sapat upang maramdaman ni Brianna ang init ng kanyang presensya. Ang kirot na nararamdaman ko ngayon ay wala pa sa 1% ng sakit na naidulot ko sa puso mo, Bri. If this is what it takes for you to see that I'm sincere, then I'll accept it. Kahit gaano pa katagal. Tiningnan ni Brianna si Gabriel at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang isang Gabriel na walang maskara ng kapangyarihan. Nakita niya ang isang lalaking marunong ng masaktan, marunong ng maghintay at marunong ng magmahal ng totoo. Ngunit sa likod ng paglambot ng kanyang puso ay ang matinding takot, ang takot na baka ang lahat ng ito ay pansamantala lamang at ang takot na baka kapag pinagkatiwalaan niya itong muli ay mas malala pang pagkawasak ang maranasan niya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, iniwan ni Brianna si Gabriel na nakatayo pa rin sa labas. Pumasok siya sa loob at isinandal ang kanyang likod. Sa nakasaradong pinto ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa gitna ng katahimikan. Isang tanong ang tila sumasakal sa kanyang kaluluwa.
Hanggang kailan niya kayang panindigan ang galit kung ang bawat galaw ng kanyang asawa ay tila isang pagsusumamo para sa ikalawang pagkakataon. At kung sakaling buksan niyang muli ang kanyang puso, mahanap kaya niya ang tunay na kapayapaan o isa lamang itong panibagong daan patungo sa pighating pilit na niyang tinakasan. Ang init ng katanghalian sa probinsya ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng bayan, isang nakakapanghinang init na sumusubok sa katatagan ng sinumang nangangahas na lumabas sa kalsada. Ngunit sa gitna ng matinding sikat ng araw, nanatiling abala si Gabriel sa paglilinis ng mga kanal sa gilid ng tiangge ni Brianna. Ang kanyang balat na dati ay maputla at alaga sa aircon ay naging kulay tanso na dahil sa sunog ng araw at ang kanyang mga braso ay nanginginig na sa pagod habang binubuhat ang mga mabibigat na sako ng basura. Hindi nagtagal ang langit na kanina ay asul ay biglang binalot ng mga dambuhalang ulap na kasing itim ng uling. Sa isang iglap, ang init ay pinalitan ng marahas na buhos ng ulan, isang unos na tila nais lunurin ang buong kapaligiran. Mula sa loob ng tindahan, pinagmamasdan ni Brianna si Gabriel sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pintuan. Nakita niyang hindi man lang ito naghahanap ng masisilungan. Hinayaan nito na saktan ng bawat patak ng ulan ang kanyang katawan habang patuloy sa pagtatrabaho. Ang bawat kumpas ng mga kamay ni Gabriel ay puno ng determinasyon, ngunit sa bawat segundo ay napapansin ni Brianna ang dahan-dahang panghihina ng asawa. Hanggang sa makita niya itong sumandal sa isang pader, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel at ang kanyang mga mata ay tila nahihirapang manatiling bukas. Bri, hayaan mo na siya. Kasalanan niya yan kung bakit siya nagpapakapagod ng ganyan. Wika ni Manny habang iniaabot ang isang baso ng tubig kay Brianna. He's just doing it for show, para kaawaan mo siya. Umiling si Brianna, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa figura ni Gabriel na ngayon ay nanginginig na sa lamig. Hindi, Manny. Nakikita ko ang mga mata niya. Walang artista ang kayang gumaya sa tingin ng isang taong tuluyan ng sumuko sa sarili niyang dangal. Nang sumapit ang gabi, ang ulan ay naging isang banayad na dilig na lamang sa mga dahon, ngunit ang katahimikan sa labas ay tila mas nakakabingi para kay Brianna. Hindi niya mapigilan ang sarili na sulyapan ng tapat na paupahan. Walang ilaw sa silid ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, isang masamang linhim ang tila bumubulong sa kanya. Matapos ang ilang minuto ng pakikipaglaban sa sariling kalooban, kumuha si Brianna ng isang mangkok ng mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Maingat siyang naglakad patungo sa silid ni Gabriel. Ang bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay tila isang pagtatawid sa isang tulay na matagal na niyang sinira. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng silid na hindi man lang nakakandado. Ang amoy ng gamit na kahoy at ang matinding init na nagmumula sa katawan ni Gabriel ang sumalubong sa kanya. Nakahiga ang asawa sa matigas na kama, suot pa rin ang basang damit at ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Nilapitan siya ni Brianna at idinampi ang kanyang palad sa noo ni Gabriel. Halos mapaso siya sa tindi ng lagnat nito. Isang pamilyar na damdamin ang kumurot sa puso ni Brianna, ang pagmamalasakit na akala niya ay nabaon na sa ilalim ng galit. Kumuha siya ng basang bimpo at maingat na pinunasan ang mukha ni Gabriel, tila ba idinuduyan niya ang isang sugatang bata. Sa bawat haplos niya sa nanginginig na balat ng asawa, nararamdaman niya ang bawat linya ng pagdurusa sa mukha nito. Sa gitna ng kanyang kalituhan, dahil sa mataas na lagnat, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Gabriel. Mapula ang mga ito at puno ng panlalabo, ngunit nang makita niya ang mukha ni Brianna, sa tapat niya isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na hinawakan ang dulo ng manggas ng damit ni Brianna na parang natatakot na sa isang kurap ay maglaho muli ang imaheng ito sa dilim. Bri, ikaw ba yan? Ang boses ni Gabriel ay paos.
tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Patawad. Please don't go. Huwag mo akong iwan sa dilim. I'm so sorry for everything. I was so blind, so stupid. Hindi nakasagot si Brianna. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malambot na daliri na humahaplos sa mga luma niyang sugat. Dahan-dahang binubuksan ng mga ito upang makalabas ang nanunuyong sakit. Sa halip na sumagot, ipinagpatuloy lamang niya ang pagpupunas sa noo ni Gabriel. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya napansin na ang sarili niyang mga luha ay nagsimula nang pumatak dumadaloy mula sa kanyang mga mata at bumabagsak sa kamay ni Gabriel na nakakapit sa kanyang damit. Matulog ka na, Gabriel. Huwag ka nang magsalita. Pabulong na wika ni Brianna, ang kanyang tinig ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng emosyon. I love you, Bri. More than any title, more than any wealth. Muling bulong ni Gabriel bago tuluyang lamunin ng dilim ng pagkakahimbing ang kanyang diwa, ngunit hindi niya binitiwan ang pagkakahawak sa damit ng asawa. Naiwan si Brianna na nakaupo sa gilid ng higaan, pinagmamasdan ng lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang bathala, ngunit ngayon ay tila isang biktima rin ng sarili nitong mga pagkakamali. Habang ang gabi ay lumalalim at ang tunog ng hangin sa labas ay tila isang malungkot na awit, isang nakakatakot na katotohanan ang bumalatay sa isipan ni Brianna. Maaari niyang takasan ang mansyon, maaari niyang takasan ang pangalan ng mga Valderrama, ngunit paano niya tatakasan ang isang pag-ibig na tila ba nakaugat na sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao, kahit pagaano ito kasakit at kasing pait. Bayko, ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng bintanang kahoy ay tila mga daliring gumigising sa diwa ni Gabriel mula sa isang mahaba at madilim na panaginip. Ang kanyang pakiramdam ay tila dumaan sa isang malaking unos, mabigat ang kanyang mga pilik mata at ang kanyang katawan ay tila bugbog sa pagod. Ngunit ang matinding init na nananalaytay sa kanyang mga ugat kagabi ay napalitan na ng isang banayad na ginhawa. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay ang kupas na kisame ng maliit na paupahan, ngunit ang mas kumuha ng kanyang atensyon ay ang halimuyak ng luya at sariwang pandesal na nananatili sa loob ng silid. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay at doon niya napansin ang isang basang bimpo na nakatiklop ng maayos sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang higaan, nakita niya ang mangkok ng lugaw na wala ng laman. Isang matinding kaba na may halong saya ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang hindi lamang isang bahagi ng kanyang lagnat ang imahe ni Brianna kagabi. Naroon ang kanyang asawa. Inalagaan siya nito sa gitna ng kanyang kawalam. Bumukas ang pinto ng silid nang marahan iniluluwa ang isang Brianna na may bitbit na panibagong baso ng tubig at gamot. Tumigil ito sa paglakad nang makitang gising na ang asawa. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bahid ng ngiti, ngunit ang pamumula ng kanyang mga mata ay nagpapatunay na hindi rin ito nakakuha ng sapat na tulog. Gising ka na pala. Ang boses ni Brianna ay payak tila tinatago ang anumang damdaming naglaro sa kanya buong magdamag. Uminom ka na ng gamot para tuluyang bumaba ang lagnat mo. Pagkatapos niyan, maaari mo nang ligpitin ang mga gamit mo at bumalik sa Maynila. Naramdaman ni Gabriel ang isang panibagong kirot, ngunit hindi ito dahil sa sakit ng katawan. Bri, akala ko ba ayos na tayo? Nanatili ka rito kagabi. Inalagaan mo ako. Inilapag ni Brianna ang baso sa maliit na lamesa. Iniiwasan ang mapupungay na mata ni Gabriel. Inalagaan kita dahil tao ako, Gabriel. Kahit aso na nasasaktan sa kalsada, hindi ko kayang tignan lang na naghihirap, lalo na ang taong naging bahagi ng buhay ko ng 3 taon. Pero huwag mong isipin na ang pagbabantay ko sa'yo ay nangangahulugan na napatawad na kita. Ang sugat na ginawa mo sa puso ko ay hindi kayang gamutin ng isang gabi ng pag-aalaga. Pinilit ni Gabriel na umupo kahit nahihilo pa siya ng bahagya.
Inabot niya ang kamay ni Brianna, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Tumingin si Gabriel sa sarili niyang mga palad, ang mga paltos at sugat na nakuha niya sa paglilinis ay tila naging mga medalya ng kanyang pagsisisi. Alam ko, Bri. Alam kong kahit lumuhod ako sa harap mo ng habambuhay, kulang pa yon. Mahinang wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagsusuma mo. Pero gusto kong malaman mo na simula nang iwan mo ako, naging isang malaking bangungot ang bawat araw ko. I realize that my wealth is just a pile of cold stones if you're not there to share it with me. Ang mansyon natin, it's just a big empty cage. Tumingin si Brianna sa kanya at sa pagkakataong ito, hinayaan niyang makita ni Gabriel ang pait sa kanyang mga mata. Cage, 3 taon ko yung naramdaman, Gabriel. Naging anino ako sa bahay mo. I gave up my dreams, my voice, and my self-worth para lang maging perpektong asawa sa mata ng mami mo at sa mata ng mga partners mo. Pero anong nakuha ko? Itinapon niyo ako na parang basura sa harap ng maraming tao. Bri, I'm making it right. Pinatalsik ko na si Stella. Inimbestigahan ko na ang lahat. At si Mommy. She's in the ICU now. She's calling for you. Nagsisisi rin siya. Ang mga salita ni Gabriel ay mabilis na lumabas. Tila natatakot na baka ito na ang huling pagkakataon niyang magsalita. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Brianna nang marinig ang balita tungkol kay Doña Carmen. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta ng matanda, naroon pa rin ang likas na kabaitan ni Brianna. Ngunit mabilis niyang pinatigas ang kanyang kalooban. Nagsisisi lang kayo dahil wala na ako. Nagsisisi lang kayo dahil nawala ang taong handang sumalo sa lahat ng hirap para sa inyo. Pero Gabriel, pagod na akong maging tagasalo. Gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Tumayo si Brianna at naglakad patungo sa pinto. Kumain ka na at magpahinga. May sasakyan na dadaan mamayang hapon na maghahatid sa iyo sa terminal. Please, Gabriel, kung mahal mo talaga ako, gaya ng sinasabi mo, ibigay mo na sa akin ang kapayapaang ito. Naiwang nakatitig si Gabriel sa nakasaradong pinto. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas masakit pa sa anumang pisikal na karamdaman. Napatingin siya sa bintana, kung saan ang bawat dahon ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Napagtanto niya na ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagmamay-ari o sa pagpupumilit na manatili ang isang tao. Minsan ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagtanggap na baka ang taong pinakamahalaga sa iyo ay mas masaya at mas buo nang wala ka sa piling niya. Ngunit habang tinitignan niya ang mga paso sa kanyang kamay, isang tahimik na tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Mayroon pa bang puwang ang isang pusong naging bato para muling tumibok ng dahil sa pag-ibig, o ang tanging natitira na lamang sa pagitan nila ni Brianna ay ang malalalim na bakas ng isang nakaraang hindi na kailanman mabubura ng anumang pagsisisi? Ang bawat paghakbang ng kamay ng orasan sa lumang dingding ay tila isang mabagal na pintig na sumusukat sa bigat ng katahimikan sa loob ng maliit na silid. Labas-masok ang malamig na hangin mula sa bintana, dala ang amoy ng basang lupa at ang malungkot na himig ng gabi. Sa gitna ng dilim, tanging ang maliliit na sinag mula sa lampara ang nagbibigay ng anyo sa figura ni Gabriel na nakahiga sa kama, balot ng makapal na kumot, ngunit nanginginig pa rin sa tindi ng ginaw. Ang init na lumalabas sa kanyang balat ay tila nanggagaling sa isang nagbabagang uling, isang patunay na hindi pa tuluyang bumibitaw ang lagnat sa kanyang katawan. Dahan-dahang pumasok si Brianna, bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Pinagmasdan niya ang asawa mula sa pintuan. Ang matikas na panga ni Gabriel ay tila mas lalong tumalas dahil sa pamamayat, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ay nakapikit ngayon sa gitna ng paghihirap. Lumapit si Brianna at naupo sa gilid ng higaan. Sa bawat paglubog ng tela sa tubig at pagpiga rito, nang maingat nararamdaman niya ang bawat alaala ng kanilang nakaraan na tila ba sumasabay sa agos ng tubig.
Nang idampi ni Brianna ang basang tela sa noo ni Gabriel, narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa asawa. Ang mga labi ni Gabriel ay tuyo at namumuti. At sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, dahil sa sakit, nagsimula siyang bumulong. Patawad, Bri. Huwag kang aalis. Please wag mo akong iwan sa dilim. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gabriel ay tila mga punyal na tumatama sa puso ni Brianna. Hindi niya inaasahan na makikita ang ganitong kahinaan sa lalaking itinuring niyang kuta ng 3 taon. Sa gitna ng kanyang pagtulog, biglang iniangat ni Gabriel ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na hinawakan ang dulo ng manggas ng damit ni Brianna. Ang hawak na yon ay hindi mahigpit gaya ng isang pagmamay-ari, kundi mahigpit gaya ng isang taong nalulunod at sumasamo para sa isang huling pagkakataon na makahinga. Gabriel, bitawan mo ako. Kailangan kong palitan ang tubig. Mahinang bulong ni Brianna, ngunit hindi siya pinakinggan ng asawa. Sa halip mas lalo pang hinigpitan ni Gabriel ang kanyang hawak at dahan-dahang imulat ang kanyang mga mata na puno ng panlalabo at pait. Don't go, Bri. Kahit ngayon lang. Just stay for a while. Pabulong na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na himig sa katahimikan. I realized, ang lahat ng success ko sa business, ang lahat ng recognition, wala silang kwenta. Kasi sa pag-uwi ko, walang Brianna na naghihintay sa akin. Ang bahay natin, it's so cold. Mas malamig pa sa ulan sa labas. Umiwas ng tingin si Brianna, pinipigilan ang pag-init ng sarili niyang mga mata. You made your choice, Gabriel. Pinili mo ang image mo. Pinili mo ang kumpanya niyo kaysa sa akin. 3 taon akong naghintay na ipagtanggol mo ako, pero kailanman ay hindi mo yon ginawa. Bakit ngayon lang? Dahil ngayon lang ako naging gising, Bri. Sagot ni Gabriel habang pilit na iniaabot ang pisngi ni Brianna. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa balat ng asawa, isang haplos na kasinggaan ng hangin, ngunit kasing bigat ng isang bundok dahil sa dalang emosyon. I was so focused on building a legacy for our family na nakalimutan kong ang pamilya ay binubuo ng pagmamahal, hindi ng pera. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang Gabriel na dapat ay nakilala mo noon pa. Naramdaman ni Brianna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang ritmo ng kilig at takot na matagal na niyang kinalimutan. Ang init mula sa kamay ni Gabriel ay tila nanunuot sa kanyang buong pagkatao, dahan-dahang tinutunaw ang yelong bumalot sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Sa isang sandali, parang naglaho ang lahat ng sakit, parang naglaho ang alaala ng jewelry store, at ang tanging natira ay ang 2 pusong pilit na naghahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Ngunit mabilis na binawi ni Brianna ang kanyang sarili. Tumayo siya at dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Gabriel mula sa kanyang damit. Ang kanyang mukha ay muling naging malamig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang palanggana. Matulog ka na, Gabriel. Ang lagnat mo lang ang nagsasalita. Wika ni Brianna bago tuluyang tumalikod. Nang makalabas siya ng silid, isinandal ni Brianna ang kanyang likod sa pader at nagpakawala ng isang malalim at mabigat na hininga. Ramdam niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, isang tanong na alam niyang hindi niya matatakasan habang buhay. Maaari nga bang magmula sa isang pusong durog ang isang bagong simula, o ang bawat haplos ni Gabriel ay isa lamang panibagong paraan upang muli siyang mawasak kapag nakuha na nito ang gusto? Ang mga araw na sumunod ay tila isang mabagal na pagpapahilom, hindi lamang para sa nanghihinang katawan ni Gabriel, kundi maging sa malamig na pader na nakapagitan sa kanila ni Brianna. Matapos bumaba ang lagnat ng asawa, hindi na ito muling nagbukas ng usapan tungkol sa pag-ibig o sa nakaraan. Sa halip, ibinaling ni Gabriel ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa mga gawaing hindi nangangailangan ng salita. Nakita ni Brianna kung paano nito inayos ang sirang bisagra ng pinto ng kusina
at kung paano nito siniguro na laging puno ang lalagyan ng tubig bago pa man siya magising. Ang bawat tahimik na kilos ni Gabriel ay tila isang pag-aalay ng kapayapaan. Isang hapon, habang nag-aayos si Brianna ng mga lalagyan ng harina, napansin niya ang panginginig ng mga braso ni Gabriel na kasalukuyang nagbubuhat ng mabibigat na sako sa labas. Bagamat wala na ang lagnat nito, halata pa rin ang panghihina sa bawat galaw nito. Huminga ng malalim si Brianna at kumuha ng isang baso ng sariwang katas ng kalamansi. Ang malamig na hamog ay nakadikit sa gilid ng baso. Dahan-dahan siyang lumabas at inabot ito sa asawa. Tama na mo na yan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo hanggang sa mamatay ka sa pao. Wika ni Brianna. Ang kanyang boses ay mas malambot kumpara sa mga nakaraang araw, ngunit naroon pa rin ang pag-iingat. Tinanggap ni Gabriel ang baso. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Brianna. Isang kuryente ng pamilyar na init ang dumaloy sa balat ng babae, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at ibinulsa ito sa kanyang apron. Uminom si Gabriel at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga, tila pinapakalma ang sariling pagod. Salamat, Bri. Mahinang tugon ni Gabriel habang nakatingin sa malayo sa mga ulap na unti-unting nagkukulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Hindi ko pinapatunayan ang sarili ko para maawa ka. Ginagawa ko ito dahil gusto kong maranasan ang naramdaman mo nung mga panahong mag-isa ka lang na bumubuhat ng lahat ng bigat sa bahay natin. You carried our marriage on your shoulders, Bri. Ngayon, hayaan mong ako naman ang magbuhat kahit ng kaunting hirap mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na yakap na bumasag sa huling yelo sa puso ni Brianna. Wala siyang nakikitang anumang bakas ng pagmamayabang o pagkukunwari sa mga mata ni Gabriel. Tanging isang taong handang magpakumbaba at matuto. Ngunit bago pa man makasagot si Brianna, isang pamilyar at marangyang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Ang mga gulong ay nag-iwan ng malalim na marka sa maalikabok na kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluwa ang isang figurang hindi inaasahan ni Brianna na makita sa lugar na yon. Isang matandang babae, nakasuot ng simpleng itim na bestida na malayo sa kanyang mga dating maluluhong kasuotan. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, inaalalayan ng isang tungkod at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng labis na pagtanda at panghihina. Si Doña Carmen. Naniga si Brianna sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng masasakit na alaala ng pang-aalipusta at pagpapahiya ay mabilis na nagbalik sa kanyang isipan. Ang mga oras na pinapakain siya ng matanda ng tirang pagkain, ang mga pagkakataong sinabihan siya na isa siyang linta na sumisip-sip sa yaman ng mga Valderrama. Automatikong umatras si Brianna, tila naghahanap ng panangga sa kanyang likuran. Mabilis na lumapit si Gabriel at tumayo sa pagitan ni Brianna at ng kanyang ina. Ang kanyang malapad na likod ay nagsilbing pader na nagpoprotekta sa kanyang asawa. Ma'am, anong ginagawa niyo rito? Kakalabas niyo lang ng ospital. Dapat ay nagpapahinga kayo sa Maynila. Tumigil si Doña Carmen sa paglalakad. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nanlilisik sa galit. Tuwing nakikita si Brianna ay ngayon ay puno ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Tiningnan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay ibinaling ang paningin sa babaeng nagtatago sa likod nito. Nandito ako. Dahil hindi ako makapagpahinga, Gabriel, hindi makapagpahinga ang konsensya ko. Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig at pumipiyok, isang tunog na nagmumula sa isang pusong puno ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan, sa harap ng mga taong nagdaraan, ibinaba ng matanda ang kanyang tungkod. Ang mga tuhod na sanay sa pagmamataas ay unti-unting bumaluktot hanggang sa tuluyan siyang nakaluhod sa magaspang na semento sa mismong harapan ni Gabriel at Brianna. Ma'am, ano bang ginagawa niyo? Gulat na reaksyon ni Gabriel habang pilit na iniaangat ang kanyang ina. Ngunit nagmatigas si Doña Carmen.
Nakatingala siya kay Brianna. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Patawarin mo ako, Brianna. Patawarin mo ang isang matandang naging bulag dahil sa kapiranggot na dangal. Noong nasa bingit ako ng kamatayan, walang sino man sa mga kaibigan ko ang dumamay sa akin. Doon ko napagtanto na ang taong lagi kong itinataboy at hinahamak ay ang kaisa-isang taong nagpakita sa akin ng tunay na pamilya. Huminga ng malalim si Doña Carmen, pilit na kinukuha ang hangin sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nung malaman ko kung paano mo isinakripisyo ang lahat ng ipon mo para lang ayusin ang kwintas ko, para lang mapasaya ako, nadurog ang puso ko sa hiya. Ako ang tunay na pulubi, Brianna. Pulubi sa pagmamahal. Please, magmakaawa ako. Patawarin mo kami ng anak ko. Nanatiling tahimik si Brianna. Ang pagluhod ng isang Doña Carmen Valderrama sa kanyang harapan ay isang senaryong hindi man lang sumagi sa kanyang pinakamaligayang panaginip. Ang kanyang lalamunan ay nag-init at isang mabigat na bola ng emosyon ang unti-unting umakyat sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang matandang babaeng umiiyak at sa halip na makaramdam ng tagumpay o paghihiganti, isang dalisay at malalim na awa ang pumuno sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang humakbang si Brianna palabas mula sa likod ni Gabriel. Yumuko siya, inabot ang nanginginig na mga balikat ng kanyang biyenan at tinulungan itong tumayo nang may pag-iingat na tila humahawak sa isang babasaging baso. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpalitan ng 1,000 salita kasama ng kay Gabriel. Habang inaalalayan niya ang matanda, papasok sa kanyang simpleng tahanan, isang tanong ang sumibol sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga luhang ito upang hugasan ang lahat ng sugat ng kahapon? At handa na ba talaga siyang buksan muli ang pinto para sa pamilyang minsang naging dahilan ng kanyang pagkasira? Sa loob ng munting tahanan ni Brianna, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit sa ilalim nito ay ang naglalakihang alon ng damdaming hindi pa rin lubos na maipaliwanag. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay pumapailan lang sa hangin, isang pagkaing itinuturing na pagkain ng mahihirap sa paningin ni Doña Carmen noon, ngunit ngayon ay nakahain sa harap nito ng may dangal. Nakaupo ang matanda sa isang simpleng selyang gawa sa kawayan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay balot ng diamante, ay ngayon ay nanginginig habang nakapatong sa malinis na telang mantel. Pinagmasdan ni Doña Carmen ang bawat sulok ng bahay. Wala rito ang mga dambuhalang chandelier o ang mga mamahaling painting na gawa ng mga tanyag na pintor, ngunit ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng pera. Nakita niya ang isang maliit na altar kung saan may isang larawan ni Brianna at ng kanyang mga magulang, at sa tabi nito ay isang florera na may sariwang mga bulaklak na pinitas mula sa bakuran. Brianna, iho, salamat sa pagpapatuloy sa akin. Mahinang wika ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. I know I don't deserve to be here. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi ko alam kung bakit hinayaan mo pa akong makatapak sa pintuan mo. Inilapag ni Brianna ang isang mangkok ng mainit na sopas sa tapat ng matanda. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mga mata nito, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at respeto, ang uri ng respeto na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang kahit na hindi ito suklian ng kapwa. Kumain muna kayo, Mami Carmen. Kailangan nyo ng lakas dahil kalalabas nyo lang ng ospital. Payak na sagot ni Brianna. Ang galit ay hindi nakakapagbusog ng tiyan at ang puot ay hindi nakakapagpagaling ng sakit. Nandito na kayo, kaya tapusin na natin ang pag-uusap tungkol sa nakaraan para sa gabing ito. Dahan-dahang itinaas ni Doña Carmen ang kutsara at tinikman ang sopas. Sa sandaling dumampi ang mainit na likido sa kanyang dila, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala
ng mga panahong may sakit siya sa mansyon at si Brianna ang tahimik na nag-aalaga sa kanya sa kabila ng kanyang mga masasakit na salita. Ang lasa ng sopas ay hindi lamang lasa ng manok at luya. Ito ang lasa ng kapatawaran na hindi niya kailanman inakalang matatamo pa niya. Ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata, dahan-dahang humahalo sa pagkain, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong nagsisimula ng mabuksan. Nakatayo si Gabriel sa pintuan, pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib, isang halo ng pagsisisi at pasasalamat. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Brianna. Ang kanyang kamay ay nag-aalangan kung hahawakan ba ang balikat ng asawa. Ngunit sa huli, pinili na lamang niyang manatili sa tabi nito, nagsisilbing tahimik na suporta. Bria, I hope you can see how much this means to her and to me. Pabulong na wika ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng pagpapakumbaba. I'm learning, Bri, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko o sa pangalan natin. It's in this room, sa pagitan nating tatlo. Tumingin si Brianna kay Gabriel at sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala na ang matalim na galit sa mga mata ni Brianna, pinalitan ito ng isang malalim na pagod na tila naghahanap ng pahinga. Naramdaman ni Gabriel ang isang mabilis na pintig sa kanyang puso, ang kilig, na akala niya ay para lamang sa mga pelikula, ay muli niyang naramdaman sa gitna ng kanilang paghihirap. Ang paraan ng pagtingin ni Brianna, ang bahagyang paglambot ng kanyang panga, ay tila isang imbitasyon na baka sa dulo ng mahabang landas na ito ay mayroon pang pag-asa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila pansamantala lamang. Habang kumakain sila ng tahimik, isang hindi pamilyar na tunog ng mabilis na pagtakbo ng sasakyan ang namayani sa labas. Ang liwanag mula sa headlight ng isang sasakyang huminto nang marahas sa tapat ng bahay ay tumama sa dingding ng kanilang silid, lumilikha ng mga mahahabang anino na tila nagbabanta. Bumukas ang pinto ng sasakyan ng marahas at isang figura ang lumabas, isang figurang puno ng galit, desperasyon at kawalan ng katinuan. Ang dating nagniningning na si Stella ay wala na. Ang nasa harap nila ay isang babaeng tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling kasamaan, handang sumira ng anumang kaligayahang natitira para sa iba. Nanigas si Brianna habang hawak ang kamay ni Doña Carmen at si Gabriel ay mabilis na humarang sa pintuan. Ang hangin sa loob ng bahay na kanina lang ay puno ng pagpapahilom ay biglang binalot ng isang nakakasakal na panganib. Isang tanong ang tila sumigaw sa katahimikan ng gabi. Hanggang kailan nga ba sila kailangang magbayad para sa mga kasalanan ng nakaraan? At meron pa bang puwang para sa isang tahimik na bukas kung ang mga anino ng kahapon ay ayaw pa ring bumitaw? Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay biglang naging mapangahas, sumasabay sa marahas na pagbukas ng pinto na iniluwa ang figura ni Stella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng galit na nagmumula sa kawalan ng pag-asa. Wala na ang mamahaling alahas at ang mapagmataas ng ngiti na dati niyang isinusuot tulad ng isang korona. Ang nasa harap nila ngayon ay isang babaeng handang manira dahil lamang nawasak ang sarili niyang mundo. Sa kanyang nanginginig na kamay ay isang makapal na bote ng alak na basag ang dulo. Ang matatalim na salamin ay kumikinang sa ilalim ng dim na ilaw ng bahay. Ang saya-saya niyo yata. Ang boses ni Stella ay puno ng pait at panunuya, isang tunog na parang kalawang na kumakaskas sa bakal. Habang ako nawalan ng trabaho, nawalan ng pera, at ngayon ay pinaghahanap ng pulis dahil sa mga kasong isinampa mo, Gabriel. At ang lahat ng ito dahil sa basurang babaeng yan. Itinuro niya ang basag na bote patungo kay Brianna. Automatikong hinawakan ni Brianna ang nanginginig na braso ni Doña Carmen at inilayo ito
sa direksyon ng pinto. Ang puso ni Brianna ay mabilis na tumitibok, ngunit sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatayo upang protektahan ang matandang babae. "Stella, stop this madness!" Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay dumagundong sa loob ng maliit na silid. Hinarang niya ang kanyang malapad na katawan sa pagitan ni Stella at ng kanyang pamilya. "Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Ginusto mo ang lahat ng ito nang piliin mong manira ng buhay ng ibang tao. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis." Isang malademonyong tawa ang pinakawala ni Stella. "Pulis? Tingin mo ba natatakot pa ako? Wala na akong mawawala. Gabriel, kinuha niyo na ang lahat sa akin. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong may isasama ako sa impyerno." Sa isang kisap mata sumugod si Stella. Nang buong lakas iwinasiwas ang matalim na basag na bote patungo sa direksyon ni Brianna. Nakasalukuyang inaalalayan si Doña Carmen. Napapikit si Brianna, hinihintay ang pagbaon ng salamin sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na inasahan niya ay hindi kailanman dumating. Sa halip narinig niya ang isang mabigat na pag-ungol mula kay Gabriel. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang asawa na nakayakap sa kanya. Ang malapad nitong likod ay nakaharang bilang isang matibay na kalasag. Ang matalim na dulo ng bote ay bumaon sa braso ni Gabriel, pinupunit ang kanyang manggas at ibinabaon ang sarili sa kanyang laman. Ang pulang likido ay mabilis na tumulo mula sa sugat dumadaloy pababa sa kanyang balat at pumapatak sa sahig, ngunit hindi man lang umatras si Gabriel. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Stella at sa isang malakas na tulak, inihagis niya ito palayo dahilan upang mabitawan nito ang bote at bumagsak sa sahig. "Gabriel," tili ni Brianna, ang kanyang boses ay nabasag sa matinding takot. Mabilis niyang inalalayan ang asawa habang pinipigilan ang pagdurugo ng braso nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang buong katawan ni Brianna nang makita ang dugo na unti-unting bumabalot sa kanyang mga daliri. "Manny, tumawag ka ng pulis at ambulansya, bilis," sigaw ni Brianna sa kanyang kababata, na ngayon ay dumating mula sa likod ng tindahan at agad na dinaganan si Stella upang hindi na ito makapanakit pa. Tumingin si Brianna kay Gabriel. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang pumatak ng walang kontrol. "Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinalo? Tingnan mo ang sarili mo. Umuagos ang dugo mo." Ngumiti si Gabriel, isang nangiting puno ng kapayapaan sa kabila ng pamumutla ng kanyang mukha. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay na walang sugat upang marahang punasan ng luha sa pisngi ni Brianna. Ang init ng kanyang palad ay tila isang malambot na unan sa gitna ng kaguluhan. "Basta ligtas ka, Bri. Kahit ano sasaluhin ko. I told you. Handa kong itaya ang buhay ko para sa'yo. At ngayon, natutuwa ako na nakita mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin para patunayan yon." Napaiyak si Doña Carmen sa likuran, hindi makapaniwala sa sakripisyong ginawa ng kanyang anak para sa babaeng minsang itinakwil ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, ang huling pader na nagpoprotekta sa puso ni Brianna ay tuluyang gumuho. Ang galit, ang puot, at ang mga alaala ng sakit sa jewelry store ay inanod ng mga luha at dugo na nasa kanyang mga kamay. Napagtanto niyang ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mapagmataas na tagapagmana ng mga Valderrama. Siya ay isang lalaking natutong magmahal nang walang hinihinging kapalit. Isinandal ni Brianna ang kanyang noo sa dibdib ni Gabriel, hinahayaan ang sarili na maramdaman ang mabilis ngunit matatag na pagtibok ng puso nito. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ko hahayaang mamatay ka nang hindi ko pa nasasabi na napapatawad na kita." Hinawakan ni Gabriel ang likod ng ulo ni Brianna, dahan-dahang idinidikit ang babae sa kanyang dibdib. Sa gitna ng tunog ng mga sirena ng pulisya at ambulansya, napalapit na sa kanilang lugar, natagpuan ni Brianna at Gabriel.
ang isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na nagmumula sa pag-alam na ang pinakamalaking unos sa kanilang buhay ay natapos na at sa wakas, ang mga pusong napagod sa paglaban ay nakahanap na rin ng daan pabalik sa isa't isa. Ngunit sa paglalakbay nilang patungo sa pagpapahilom, sapat na nga ba ang isang gabi ng sakripisyo upang tuluyang burahin ang malalalim na pilat ng kahapon? Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay pumuno sa maliit na silid ng klinika, isang halimuyak na nagpapaalala ng sakit at pagpapahilom. Nakaupo si Brianna sa isang maliit na upuan sa tabi ng higaan ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay abala sa dahan-dahang pagpapalit ng benda sa braso ng asawa. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang isang babasaging bagay na maaaring mabasag sa isang maling kumpas. Wala na ang mga luha sa kanyang mga mata, napalitan ito ng isang malalim na katahimikang nagmumula sa isang pusong pagod ngunit nagsisimula ng tumanggap. Napabuntong hininga si Gabriel habang pinagmamasdan ang asawa. Ang mga daliri ni Brianna na dati ay laging abala sa pagluluto at paglilinis ay ngayon ay marunong nang gumamot ng sugat. "I'm sorry, Bri." Mahinang wika niya, ang boses ay paos pa rin. "I'm sorry kung kailangan mo pang makita ang lahat ng ito. I'm sorry kung ang pagbabalik ko ay nagdala lang ng panibagong gulo sa payapa mong buhay." Hindi tumigil si Brianna sa kanyang ginagawa. Maingat niyang itinali ang dulo ng benda. "Hindi ka dapat humingi ng tawad dahil sa pagprotekta mo sa akin, Gabriel. Dapat kang humingi ng tawad dahil hinayaan mong umabot tayo sa ganitong sitwasyon." Huminga ng malalim si Gabriel. Ang bawat salita ni Brianna ay may dalang bigat ng katotohanan na hindi niya kayang itanggi. "Wala akong kwentang asawa noon, Bri. Masyado akong naging abala sa pagbuo ng isang imperyo para sa'yo na nakalimutan kong ang kailangan mo lang pala ay isang asawa na nakikinig at naniniwala. I thought providing you with everything you need was enough, but I failed to give you what you truly deserved, my trust." Sa pagkakataong yon ay tumigil si Brianna at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gabriel. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Gabriel? Hindi ang mga salita ni Stella. Hindi ang pangungutya ng mga tao. Ang pinakamasakit ay ang 5 segundong pag-aalinlangan sa mga mata mo noong araw na yon sa jewelry store. Sa 5 segundong yon parang pinatay mo ang lahat ng pag-ibig at tiwalang itinayo ko para sa'yo sa loob ng 3 taon. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Gabriel na parang isang matalim na sibat. Dahan-dahan siyang umupo at inabot ang mga kamay ni Brianna. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang babae. Hinayaan niyang hawakan ni Gabriel ang kanyang mga palad. "Bri, kung mababalik ko lang ang 5 segundong iyon, ibibigay ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong Valderrama Empire para lang mabura ang sakit na idinulot ko sa'yo. Ngunit hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko lang ay ang maging lalaking karapat-dapat sa pagpapatawad mo ngayon at sa hinaharap." Ang init mula sa mga kamay ni Gabriel ay dahan-dahang gumapang sa buong katawan ni Brianna, isang pamilyar na init na matagal na niyang pinangarap na maramdaman muli. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak, ang kanyang kamay na magaspang dahil sa pagmamasa ng harina at ang kamay ni Gabriel na may mga paltos at sugat dahil sa pagtatangkang bawiin siya. Sa isang biglaang bugso ng damdamin, hindi na napigilan ni Brianna ang sarili. Inilapit niya ang kanyang mukha at niyakap si Gabriel ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng asawa, hinahayaan ang sarili na damhin ang init at ang tibok ng pusong minsan ay naging tahanan niya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim na kaginhawaan na sa wakas na intindihan na siya. Niyakap din siya ni Gabriel. Pabalik ang kanyang isang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ni Brianna. "Hindi na mauulit, Bri. Pangako buhay ko ang itataya ko. Hinding-hindi na kita bibitawan. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo
kahit na ang sarili ko pa. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon, ang bawat hikbi ni Brianna at ang bawat haplos ni Gabriel ay nagsisilbing panata na ang lahat ng sakit ng kahapon ay unti-unti nang naghihilom. Dahan-dahang humiwalay si Brianna at pinunasan ng kanyang mga luha. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang unang tunay na ngiti na ibinigay niya kay Gabriel simula nang mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Nang papalabas na sila ng klinika ang araw, ay dahan-dahan nang lumulubog sa likod ng mga burol, nag-iiwan ng isang magandang kulay kahel sa kalangitan. Naglalakad sila nang magkatabi ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakadampyan. Sa isang kusang loob na pagkilos, inabot ni Gabriel ang kamay ni Brianna at dahan-dahang isinara ang kanyang mga daliri sa paligid nito. Hindi na muling umiwas si Brianna. Sa halip hinigpitan niya ang kanyang hawak. Habang naglalakad sila pauwi sa gitna ng payapang takip silim, isang panibagong simula, ang tila bumubukas sa kanilang harapan. Ngunit habang tinitingnan ni Gabriel ang babaeng naglalakad sa kanyang tabi na ngayon ay handa ng magtiwala muli, isang mabigat na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Paano niya sasabihin kay Brianna na ang pagbabalik nila sa Maynila ay hindi lamang tungkol sa kanilang dalawa, kundi tungkol din sa isang pamilyang kailangang buuin muli at sa isang responsibilidad na hindi niya basta-basta matatakasan? Sapat na nga ba ang pag-ibig upang harapin ang mas malaking hamon na naghihintay sa kanila sa syudad na minsan nang naging saksi ng kanilang pagkawasak? Ang amoy ng tinapay at ang samyo ng sariwang bulaklak mula sa bakuran ay humalo sa malinis na hangin. Lumilikha ng isang halimuyak na sumisimbolo sa isang bagong simula. Ang mga araw na sumunod sa insidente kay Stella ay tila isang mahabang panaginip ng pagpapahilom. Si Doña Carmen sa payo ng kanyang doktor ay nanatili muna sa probinsya upang makalanghap ng sariwang hangin at makaiwas sa stress ng syudad. Sa loob ng ilang linggo ang maliit na bahay ni Brianna ay naging isang tahanan, isang tunay na tahanan kung saan ang tawa ay hindi pilit at ang luha ay nagmumula sa kagalakan. Isang gabi, habang nakaupo sina Brianna at Gabriel sa maliit na beranda, pinagmamasdan ang mga bituin na tila mga diamanteng isinaboy sa madilim na kalangitan. Isang pamilyar na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng pader, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa pag-aalaga kay Mommy Bri. Basag ni Gabriel. Sa katahimikan, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasasalamat. You showed her a kind of family she never knew existed. Pinalambot mo ang pusong akala ko ay bato na habambuhay. Ngumiti si Brianna, isang ngangiting nagmumula sa puso. Lahat tayo ay may karapatang magbago, Gabriel. Kagaya ko at kagaya mo. Ang mahalaga ay ang matuto tayo mula sa ating mga pagkakamali at piliin na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Tumingin si Gabriel kay Brianna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon ng pelus na bahagyang kupas na dahil sa tagal. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay ang singsing na dating isinuko ni Brianna sa jewelry store. Ngunit ngayon, may isang maliit na perlas na nakadikit sa gitna nito, isang simbolo ng sugat na ngayon ay naging isang palamuti ng katatagan. Brianna. Nagsimula si Gabriel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang damdamin. Noong una kitang pinakasalan, ginawa natin iyon dahil sa utang na loob. Ngayon, gusto kong pakasalan kang muli. Hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa pangalan, at lalong hindi dahil sa pera. Lumuhod si Gabriel sa isang tuhod sa harap ni Brianna, isang kilos na hindi kailanman inakala ng babae na gagawin ng isang makapangyarihang Gabriel Valderrama. Gusto kong pakasalan ka dahil mahal kita. Mahal kita dahil sa tapang mong tumayo
para sa sarili mo. Mahal kita dahil sa lawak ng puso mong magpatawad. At mahal kita dahil sa simpleng katotohanan na ikaw lang ang nag-iisang babaeng nagturo sa akin kung paano maging isang tunay na tao. Brianna, will you marry me again? Not as a Valderrama, but as your man. Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Brianna, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay isang butil ng purong kaligayahan. Wala siyang sinabi. Sa halip tumango siya ng paulit-ulit habang ang isang malawak na ngiti ay pumupunit sa kanyang mukha. Dahan-dahang isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Brianna. Ang pagdampi ng malamig na ginto sa kanyang balat ay tila isang panibagong panata. Matapos nito tumayo si Gabriel, inilagay ang kanyang kamay sa pisngi ni Brianna at marahang hinalikan ang kanyang noo, isang halik na puno ng respeto at pagsamba. Pagkatapos ay sa kanyang mga labi, isang halik na hindi mapusok, kundi isang malambot na pagsasalubong ng dalawang kaluluwang sa wakas ay natagpuan na ang daan pauwi. Ang mga anino ng gabi ay dahan-dahang yumakap sa kanila, habang ang kanilang mga puso ay nagsasayaw sa iisang himig ng pag-ibig na muling isinilang. Makalipas ang 1 taon, ang maliit na tiyangge ni Brianna ay isa ng malaki at kilalang panaderya na may mga sangay sa iba't ibang bayan. Hindi na niya kailangang magmasa ng harina mag-isa. May mga empleyado na siyang tumutulong sa kanya. Si Gabriel naman, bagamat namamahala pa rin sa kanilang kumpanya, ay mas madalas nang umuuwi ng maaga. Ang kanyang opisina ay hindi na ang sentro ng kanyang mundo. Ang sentro ng kanyang mundo ay nasa bahay na naghihintay sa kanya. 1 linggo ng hapon, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Valderrama, isang pamilya ang masayang nagkukulitan. Si Doña Carmen na ngayon ay malusog na, ay nakaupo sa isang silya habang karga-karga ang isang mabilog at malusog na sanggol ang kanyang apo. Ang mga tawa ng matanda ay malutong at puno ng buhay, isang tunog na hindi kailanman naririnig ni Gabriel sa buong buhay niya. Lumapit si Gabriel kay Brianna at niyakap ito mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak. Isinandal ni Brianna ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa, ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Ang singsing na may perlas sa daliri ni Brianna ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng unos, dito rin pala tayo dadalhin ng tadhana? Bulong ni Brianna. Hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng ulo ng asawa. Hindi ito tadhana, mahal ko. Ito ay pagpili. Pinili nating magpatawad. Pinili nating magmahal. At pinili nating buuin ang pamilyang ito, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa pag-ibig. Ang hangin ay marahang umihip dala ang amoy ng mga rosas at ang matamis na halakhak ng isang sanggol. Sa gitna ng payapang hardin na iyon, natagpuan ni Brianna at Gabriel ang kanilang tunay na kayamanan, isang pag-ibig na sinubok ng panahon, dinurog ng kasalanan, ngunit muling nabuo at naging mas matatag dahil sa kapangyarihan ng pagpapatawad at ng isang pangalawang pagkakataon. Ang mga tao na lumipas ay tila isang banayad na ilog na dahan-dahang naghugas sa mga matatalim na bato ng nakaraan, ginagawa itong makinis at bilugan sa paglipas ng panahon. Ang dating malamig at walang buhay na mansyon ng mga Valderrama ay isa ng tahanan kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng halakhak ng isang maliit na bata at ng amoy ng bagong lutong tinapay na nagmumula sa isang panaderyang itinayo mismo ni Brianna sa isang bahagi ng kanilang malawak na hardin. Sa isang payapang hapon, makikita si Doña Carmen na nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti habang pinagmamasdan ng kanyang 3 taong gulang na apo, si Leo, na abala sa paghabol sa mga paru-paro. Ang dating matapobreng ginang ay isa ng lola, na ang tanging yaman ay ang maliliit na kamay na yumayakap sa kanyang leeg at ang matamis na tawag ng lola na paulit-ulit na binibigkas ng kanyang apo. Ang kapatawaran ay dumating sa kanya
hindi sa anyo ng mga salita, kundi sa anyo ng bawat yakap at ng bawat pag-aalagang ipinapakita sa kanya ni Brianna araw-araw. Si Stella sa kabilang dako ay isa na lamang malayong alaala, isang pilat na nagpapaalala ng sakit ngunit hindi na nakakasugat. Nahanap ni Brianna ang kapatawaran para rito hindi sa pamamagitan ng pagdalaw sa kulungan, kundi sa pagpili na huwag nang hayaang manirahan ang galit sa kanyang pusong malaya na. Dumating si Gabriel mula sa opisina, hindi na suot ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang una niyang ginawa ay hindi ang magbasa ng mga ulat, kundi ang hanapin ng kanyang mag-ina. Nakita niya si Brianna na nagdidilig ng mga rosas. Ang huling sinag ng araw-araw ay tumatama sa kanyang buhok. Lumilikha ng isang gintong sinag sa paligid niya. Lumapit si Gabriel at niyakap ito mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Mukhang napagod ang reyna ko. Bulong ni Gabriel ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Brianna. Ngumiti si Brianna at isinandal ang kanyang likod sa matipunong dibdib ng asawa. Hindi na ako reyna, Gabriel. Isa na lamang akong ina at asawa na masaya sa bawat bulaklak na namumukadkad sa hardin na ito. Ang kanilang kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa katahimikan, kundi sa isang komportableng pag-uusap na walang halong takot o pag-aalinlangan. Ang utang na loob na minsan ay naging tanikala sa kanilang pagsasama ay isa ng matamis na pasasalamat sa isa't isa. Pasasalamat sa bawat araw na pinili nilang manatili, magpatawad at magmahal. Para kay Gabriel, ang pagpapatawad sa sarili ay dumating sa bawat ngiti na nakikita niya sa mga labi ni Brianna, isang patunay na ang kanyang mga pagkakamali ay hindi naging dulo, kundi isang simula ng isang mas makabuluhang pagkatao. Ang kwento ni Brianna at Gabriel ay hindi nagtapos sa isang perpektong buhay na walang problema. Nagtapos ito sa isang aral na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang alahas, kundi sa katatagan ng kanyang puso na kayang tumayo muli matapos madurog. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang damdaming basta na lamang dumarating, kundi isang desisyon, isang pang-araw-araw na pagpili na unawain, respetuhin at ipaglaban ang taong pinakamamahal mo. At higit sa lahat, natutunan nilang ang mga pinakamasakit na sugat kapag nabalot ng sapat na pagmamahal at pagpapatawad ay maaaring maging isang magandang perlas, isang simbolo ng sakit na nalampasan at isang paalala na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, laging may puwang para sa isang bagong simula. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak habang pinagmamasdan ng kanilang anak na ngayon ay masayang tumatakbo patungo sa kanila. Ang bawat yapak nito sa damuhan ay isang pangako ng isang kinabukasang binuo hindi ng dugo at pangalan, kundi ng dalawang pusong natutong magmahalan ng buong buo.